Galit na hinamon ni Mami Junisha Pacquiao si Timothy Bradley para sa isang rematch. Kung dati-rati gusto na niyang magpahinga at magretiro sa boxing ang anak, ngayon gusto niyang makasagupa ulit si Bradley ng kanyang anak na si Pacman. Nagpapatrol chat ang sagay. Hindi na itago ni Mami Junisha ang galit nang makapanayam ng Umagang Kay Ganda kaninang umaga. Sa pamamagitan ng programa, nakausap ni Mami D si Manny. Hindi matanggap ni Pacman ang pagkatalo ng anak laban kay Bradley. Manny, nakikita ko talaga sa live, ito ang mama mo na paos sa pagdasal. So, sobrang sigaw ko sa Panginoon. Hindi lang kay sigaw sa puso ko, sa bibig ko nagsigaw ako nga, suporta todo. Sino ba tong, negro ba yung referee nyo? Nakita ko talaga sa referee. Kung salamat na lang, hindi ako nakasama dyan. Kaakyat ako sa ring. Nagalit ako talaga sa referee. Bakit hindi niya, pinahinto? Hinawakan ka sa liig. Binugbog ang likod mo. Foul yata talaga to. Kung dati gusto ni Mami Junisha na tumigil na sa pagboxing ang anak, ngayon siya pa mismo ang nagtulak na mag-rematch sina Pacman at Bradley. Gusto ko, rematch. Bahala, huminto ka na sa pagboxing. Ako ng nanay nag-decide, rematch kayo na. Punta ako, sama ako sa Las Vegas. Sama ako sa laban nyo, rematch. Ayon kay Mami D, marami ang gaya niyang hindi matanggap ang resulta ng laban. Ang daming nagalit dito sa Pilipinas lalo na sa Mindanao, galit, nag-awayan ng mga tao. Galit sila, kay ikaw ang panalo, bakit silang natalo? Nako, siniswerte talaga sila. Hindi magatanggap sila ito ang Mindanao, matalo ka. Ikaw ang maraming score. Sa gitna ng umuusok na galit ni Pacman, pilit naman siyang pinakakalma ng anak. Minaon ka, ang kinailangan mangibaba pa rin ang pagmamahal sa Panginoon. Ang pagmamahal ng Panginoon is mangibaba pa rin. Love one another. It's only a sport. Ano lang yan, yung test yan sa'yo naman ako talaga na, magbaba naman ako. Kung yung faith mo ba is magbabago in times of bad times. Anak ko pong baba naman tayo na, pero sa ganito nga sitwasyon nyo, hindi makatanggap ang lahat ng Pilipino dito sa lalo sa Mindanao. Pero nang makita na ang video ni Bradley na naka-wheelchair pagkatapos ng laban, natawa na lang si Mami D. Oh, tingnan mo ang nanalo, karga ng wheelchair. Ay, nako talaga. Simba ko pala yun na akong anak, hindi ganyan. Sobra naman ilang alaga sa boxer na, Nabay boxer niya, ilagay ng wheelchair, nako. Ay, hindi ko talaga believe. I don't believe. May mensahe pa si Mami D kay Bradley. Bradley, yung laro lang malinis, ha? Nakita yung anak ko, malinis talaga naglaro. Hindi ginamit ang siko. Huwag lang gamitin ng siko. Huwag lang hawakan sa liig, hindi man siya karabaw. Gayunman, ayon kay Mami D, mas lalo raw pinagtibay ng pangyayari ang kanyang pananalig sa Pangalawa, Diyos. sa rematch lagi, manda ka. Chatan Sagay, Patrol ng Pilipino sa Gensan. Bayan mo, ipatrol mo. Bayan mo, ipatrol mo. Maiba naman po tayo, siguro po ay napansin ninyong maraming nakadisplay na bandila ngayon. Dahil po yan sa paggunita at pagdiriwang, bukas po yan ng ika-114 na taon ng ating kasarinlan. Pero sa bayan po ng Kalumpit, Bulacan, isang bayan patroller ang isinumbong ang nakawagayway na lumang bandila sa isang daycare center doon. Napansin po ng ating bayan patroller na ayaw magpakilala ang butas at gunalit ng bandila. Nakapanayan po naman ng BMPM si Barangay Captain Ariel Aguilar at agad niyang itong pinapalitan. Ayon kasi sa Republic Act No. 8491, ang mga bandilang sira at gulalit na ay kailangang sunugin para maiwasan ang maling paggamit nito. Kailangan din kaagad na palitan ang sirang bandila. Mga kapamilya, pakibahagi po sa Bayan Mo Ipatrol Mo, mag-email sa ireport@abs-cbn.com o mag-post sa Bayan Mo Ipatrol Mo Facebook at sa Twitter account na @BayanMo.
Isa ang patay sa pagguho ng lupa sa sitio Ladian, Barangay Marilog sa Davao City. Nangyari ang insidente bandang 1:00 ng madaling araw kanina kasunod ng malakas na ulan doon. Kinilala ang biktima na si Jahira Unad, 10 taong gulang pa lamang, na nadaganan ng kahoy at bato. Ayon sa kuya ni Jahira, naipit ang paa ng kanyang kapatid kaya hindi na nakatakbo. 8 bahay pa ang natabunan sa landslides. Sa Cagayan de Oro, magdamag namang nakaalerto ang mga taga roon dahil sa hindi normal na pagtaas daw ng tubig sa ilog kagabi. Rumonda ang mga lokal na opisyal para bantayan ang level ng tubig sa ilog. Kasunod dito ng malakas na ulan sa Bukidnon na nagbunsod ng malakas na daloy ng tubig sa Cagayan de Oro River. Sa barangay Makasandig, tumaas naman ang halos 5 talampakan ng tubig sa ilog.